Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Tigilan na yan, eto hong sinabi ni Pangulong Duterte hinggil ho sa issue ng impeachment laban kay Vice President Leni Robredo. At tigilan na rin daw at hayaan na lamang punterahin siya ng Vice President dahil hinahayag lamang daw nito ang kanyang freedom of speech. Taong bayan din daw ang nagluklok kay Leni. Mga ka-KP, ito hong nakikita nyo ngayon, mahinahon ng presidente, dapat bang huwag nang ituloy ang impeachment case laban kay VP Leni? I'm sure, Ben, ang lahat to sa ating mga kababayan, alas 2 ho na madaling araw ho dumating ating Pangulo galing hong Thailand. I'm sure matulog pa hong himbing ng tulog ho siguro ninyo. At paggising nyo kanina, nagulat na lamang ho na gano'n na ho ang pananalita ng ating Pangulo. Siya hong Pangulo. Hindi naman ho natin kino-question ang kanya pong sinabi. Pero para sa ilan ho natin mga kababayan, yung pong mga galit na galit kay Leni, sasabihin nila ay, hindi freedom of speech yun eh. Hindi yung freedom of expression eh. Pinahiya mo ang ating bansa. Yun ang punto ng ilan natin mga kababayan. And I'm sure, ganun rin po ang ilan po natin mga kababayan. Di ba? Consistency, President Digong, sa kanyang sinabi. Siya focus lamang sa trabaho. Yun. Eto mga politikang kiyaw-kiyaw na to, sige, hayaan na lang. Pero sa akin lang kasi, wala namang masama pagiging focus. Pero kinakailangan din, yung mga taong na lumalabis yan, hindi nag-iisip kung kanilang mga binibitiwang salita at mali-mali ang kanilang mga sinasabing facts o anumang mga pinagbasihan dyan, ay baka mamihasa. Pagkatapos may tuloy-tuloy pa. Pero pang isang tao, isang leader, tiwala at nakikita niya alang laman, yung mga pinagsasabi, cotton candy, ika nga, kung sustansya. Matamis pero alang laman. Pag ginanon mo, wala. Tunaw agad. Yun hong pananaw ni President Digong. Iba ho, tactician kasi. He walks his talk and walk the walk and knows the walk para sa mga taong who keep talk and talk. Tama yung sinabi mo, Ben. Yung magic word mo, sinabi mo, nagkamali eh. Nagkamali yung ali. So, ibig sabihin kapag nagkamali ka, dapat mong meron kang lesson to have to learn dito sa ginawa mo. So, hayaan natin ang taong bayan yan. Kayo po ba'y pabor na pagbigyan na lamang? Huwag na ituloy ang impeachment. Pero kanina ho, meron po mga grupo ng mga abogado, talagang gusto nilang i-file ang complaint nito, impeachment complaint. Political exercise yan, pero itong si President Digong, I don't know, parang nagiging statesman na siya. Yung kanyang pagiging statesman niya na, medyo naghinahon na, parang medyo, ayokong sabihin pagod Lex. Siguro marami na siyang iniisip. Mantakin niyo yung kanyang mga mission yan. Aabutin ho ng trilyon de pesos, lalo na pag napunta sa Moscow. Ito ho yung ginagawa niya, economic, kumbaga, ito yung presidente na maraming travel, hindi ka pareho ng iba dyan, iika-ika, tapos uubo-ubo. Pati Ben, ito ay hindi pa ho nakakapag isang taon po ang ating Pangulo, pero ang dami na ho niyang mga accomplishment. Pero, mahaba-haba po, 6 na taon po yan. Kung iisipin po niya, itong mga kritiko ho niya, lagi ho nasa isip po niya, hihina talaga ang ating pong Pangulo. Kaya sabi niya, wag na, tama na yan. Hayaan mo na lang, bumanat sila sa akin. Wala naman rin pong mangyayari kapag bumanat silang bumanat. Basta't ako, trabaho lang ako. Pero para na ho, eto, diretsahan na lang ho. Kayong mga namimihasa dyan, bago kayo magsalita, buka ng inyong mga bibig, mag-isip muna kayo. Baka ang kokote ho ninyo, ng laman, pagkatapos mamihasa yung iba, abay, importante ho, taong bayan nagsasalita rin. Pero tiwala ho ang presidente. Kumbaga, wala ka namang 16 million at ako'y focus sa trabaho. Gusto makita ng tao, nagtatrabaho, hindi yung hinahati, hindi lang hinahati, ginugulo ng gugulo, ayun tuloy, kayo nagagalit sa inyo, pero siguro sa kanila, negative publicity is still a publicity. Sige, ganun ang sitwasyon, Lex. Importante talaga ho ang accomplishment bilang mga halal na mga opisyal po tayo. I-post nyo ninyo ang inyo pong mga komento, mag-iwan po ng mga mensahe sa aming pong Kilos Pronto page, makilahok, makianalisa, mga ka-KP. Okay. Ang sabi ho ni Ramizadi,
Hindi pwede. Kaming taong bayan magtatanggol sa Pangulo dahil kami nagluklok sa kanya, wala kami pake. Kay Lugaw. Sino si Lugaw? Cruz Caldo. Ah, siya ba Asen yun? Chaprado. Ah, siya ba yun? Ah, si ano? Oo. Hindi nga. Oo. Dahil Oh. Picos Machine lang may gusto sa kanya. Bay, may mga ibig- anak ng putok. Ayun. Pumutok sa Yun. buho. Ibig sabihin, Yun, hindi na yun. sanadya. Disgrasya. Yun. Wala sa plano. Pero may kakaibang sistema kung kaya lumusot nung tayo natutulog at biglang boom! Okay. Oh, ibig sabihin, eto, Marley Jovi, hashtag Picos Machine ang nagloklok sa hashtag fake VP Lene Robredo. Apektado kaming mga OFW dahil kinukutya kami dahil sa videong sinisiraan. Sinisiraan nila ang bansang Pilipinas, hopeless at helpless sa mga Pilipino. Kawawa naman. Delikado rin yung mga OFW. Napapahiya, lalo, napapahiya. lalo na dun sa mga OFW natin. Ito naman, si Yetsky Pialungan, sabi niya, paano mo impeach ang isang peke? Dapat recount na lang. may Gusto nilang yung sa PET. Antay nila yung resulta ng PET. Malalim to si Yetsky. Yetsky, malalim Ito naman ka. si Kirby sa Hello Bulahan, malalim din eh. Ano sabi Sarcasm, it's its finest, Tatay Diggs. Ha ha ha, pinadadama lang siya. May laman. Pwede Medyo malalim si President Diggs. Ibig sabihin, kumbaga, decent, Sabi dissenting Oo. approach ni President. Kaya lang may suntok May saltik. suntok yun. Parang nasa akin ang huling halakhak. Parang ganon. Tapos sabi niya, yun. Okay.